Kumusta mga kahayahay? Ako pala ay nagluto nitong kutsinta na hindi ko mawari kutsinta baga yung niluto ko, pero ang kinalabasan ay parang sapin-sapin. Kasi nga pag kinain mo ay makunat, parang kagaya doon sa nangutang sa akin na pag siningil mo ay pagkakunat magbayad. Nung hapon nga, gusto ko sanang matulog para makalimutan ko yung mga balakid ko sa buhay, ay kaso hindi man ako makatulog daw ginagising talaga ako ng aking konsensya. Wala man ako may ginawang kasalanan, pero bakit ako ginakonsensya? Sus, hindi nga ginakonsensya yung tumakbo sa akin ng utang. Mabuti na lang at maraming bunga itong talong ng asawa ko. Wala man siya dito, pero at least nandito naman sa akin yung talong niya. Kinakausap ko nga itong isa pang iniwan niya sa akin kung ano ang gusto niyang kainin, kung kutsinta ba o sapin-sapin. Ang sagot niya ay talong daw. Tortang talong ay ang layo ng sagot. At syempre bago ako magsisimula ng pagluto ay kailangan ko muna ihanda yung aking mga gagamitin. Wow, parang may handaan lang ba? At ito nga, nagsisimula na ako maghanap ng layer ng aking steamer. Napaisip tuloy ako, bahay ko ba to? Bakit hindi ko alam kung saan nakalagay ang mga gamit ko? Pero kung si Marites nga ang manghiram sa akin ng gamit at pag sinabi kong sige Mari, pasok ka lang, ikaw na ang kumuha. Wow, wala pang isang minuto, kuha niya na agad at alam niya kung saan nakalagay. Kaya napaisip tuloy ako kung ano ba ang dapat kong palitan, bahay ba o kapitbahay? At ito nga, kanina pa ako naghahanap dito, pabalik-balik na ako ng kakahanap, hindi ko pa rin mahanap yung hinahanap ko. Parang gusto ko tuloy tawagin si Marites at ipamana na lang itong bahay sa kanya. Hindi pa man ako nakaumpisa magluto pero pagod na ako, kaya ayan kung ano nung lingwahe ang lumalabas sa bibig ko. Kaya ayun, para nagsisituloy ako na bakit ako nagdesisyon na magluto. Ay kung nagluto na lang sana ako ng nilagang itlog at sinawsaw sa asin, ay di walang kapagod-pagod. Tapos na ako maghanap ng mga gamit sa taas. Dito naman ako ngayon maghanap sa ilalim. Ay pag hindi ko pa talaga nakita, isurugin ko na talaga ang bahay na to. At sa wakas, nakita ko rin yung hinahanap ko. Akala ko ba naman matuluyan na ako ng saltik sa ulo. So ito na nga, matapos ang mahabang pakikibaka sa buhay ay tuloy na talagang aking luto-lutuan. Bale, kumuha lang pala ako ng isang takal o 1 cup ng APF or Armed Forces of the Philippines. APF, All-Purpose Flour pala. At kumuha din pala ako ng isang tasa o 1 cup na cassava flour. Bali ko konti nga lang pala itong aking lulutuin kasi nga hindi ko naman birthday. Tahimik lang nga ako nagluluto dito at tinaon ko talagang hapon kasi nga tulog lahat ng kapitbahay. Bali maglalagay nga din pala ako ng 1.5 tasang brown sugar at ito nga binubuksan ko pa. Ay sa tagal ko ngang buksan itong asukal na ito, naalala ko tuloy kaya pala ito matagal buksan, ayun pala utang pa pala ito at hindi pa bayad. Kaya pala sa tuwing nakikita ako nitong pinagkautangan ko ng asukal ay lagi ba namang nakangiti sa akin? Ang akala ko naman ay nagagandahan siya sa akin, ay syempre ako naman ay ngiti-ngiti din sa kanya at kinukumusta ko pa. Kung hindi pa talaga dahil sa nakapag-isip ako na magluto ng kutsinta ay hindi ko pa malaman na itong asukal kong matagal na palang nakatago sa kabinet ng aking mga pagkain ay hindi pa pala bayad. Nahiya tuloy ako pero ang totoo ay wala naman talaga akong hiya. Bali ito nga hinalo-halo ko muna dito sa mixing bowl yung 3 ingredients na nilagay ko. At alam nyo namang magaling ako dyan sa paghalo-halo. Napaghalo-halo ko nga yung problema sa gabal at palakid sa buhay. Tapos maglalagay lang pala ako ng 3 tasang tubig. Bale yung 1 tasang tubig ay hindi ko muna ibubuhos dito sa mixing bowl dahil gagamitin ko ito mamaya sa aking gagawin. At kung gusto mong malaman kung ano yung gagawin ko mamaya ay di maghintay ka. Ito pala yung sinasabi kong mamaya pero ginawa ko na ngayon. Bali naglagay lang nga pala ako ng 1/4 tasa ng brown sugar dito sa kawali at pinainit ko lang hanggang sa maging cotton candy. Siyempre lulutuin natin yung brown sugar hanggang sa maging brown na brown siya pero hindi naman yung itim kasi sunog na yon.
Tapos tuloy-tuloy lang yung halo mo, wag kang tumigil, wag ka ring huminga, wag ka ring matutulog at wag ka nang kumain, dyan ka na forever. Wag kang tumigil at wag mo ring tigilan kahit ayaw niya na hanggang sa lumabas na yung usok niya na feeling mo sasabog na yung lutuan mo. At kapag alam mong dark brown na siya, ilalagay mo na yung isang tasang tubig na nabanggit ko kanina. Yun ay kung nakinig ka kanina. Kung hindi mo narinig ay buhusan mo na lang ng isang tabo. Hihintayin mo muna siya saglit na lumamig at kapag malamig na ibubuhos mo na siya doon sa iyong pinaghalo-halo sa mixing bowl. Bali kumuha pala ako ng takalan na 1 tablespoon at nilagyan ko pala ng 1 beses o 1 tablespoon na lihiya itong mixture. Bali kinuha ko nga pala itong electric drill na ginagamit ng asawa ko sa kanyang mga repair. Bali gagamitin ko pala itong electric mixer para masiguro kung pinong-pino at durog na durog ang kanyang atay, balon-balunan pati na ang kanyang kaluluwa. Bali kumuha nga pala ako ng pansala at sinala ko yung mixture para naman masigurado ko na hindi maisasama yung kanyang masasamang budhi at magagaspang na ugali. At dahil nga ako ay may ugali, sa halip na ako ang maghugas ng steamer ay pinahugas ko doon sa aking anak. Sabi ko nga sa kanya, hugasan niya yung steamer tsaka yung molding cups kung ayaw niyang lumabas yung pinakaayaw niya sa aking ugali. Mabuti na lang baga at hindi nila kilala si Tulfo at ang DSWD kaya hanggang ngayon tinitiis pa rin nila ang aking ugali. Ito nga at yung tapos na siya maghugas ng steamer ay sabi ko sa kanya labhan niya yung pamunas. Akala niya daw tapos na yung utos ko. Ay sagot ko nga sa kanya habang ako'y nabubuhay walang katapusan ng utos ko at ang trabaho mo. Tapos ito nga tinanong niya ako kung ilang taon daw pa nabubuhay ang tao sa mundong ibabaw. Ang sagot ko nga depende sa sama ng loob na binibigay mo. Pag maraming sama ng loob, pag ikli ng buhay. Kaya kung gusto mong humaba ang buhay mo ay pag sumama ang loob kapag inuutusan ka. Sama tuloy ng tingin ng bata na ito sa akin. Naisip niya siguro ay pag hindi ko lang ito mama, matagal ko na itong binalibag. Bali ako na pala ang nagpunas nitong mga molding cups at tuwang-tuwa naman yung bata, akala niya tapos na ang kanyang mga hinanakit sa buhay. Yun ang akala niya. Pagkatapos ko palang punasan ng tubig yung mga molding cups ay nilagyan ko muna nitong cooking oil para hindi dumikit dito yung ating kutsinta. Habang ako pala ay naglalagay ng cooking oil dito sa molding cups, bali inutusan ko pala yung anak ko na magparikit ng uling at isalang yung tubig sa steamer. At nung kumulo na nga yung tubig, ito na naglalagay na ako ng mixture dito sa molding cups. Bali ilalagay ko na pala itong mixture dito sa steamer na kumukulo. Ay sa init nga naman nitong steamer ay parang pati dugo ko ay kukulo na din. Bali pasisingawan lang pala natin yung mixture sa loob ng 15 to 20 minutes. At syempre habang hinihintay namin yung pagluto ng aming grasya ay sinabihan ko itong dalawang anak ko na kung gustong kumain ay kailangan muna nilang magpakitang gilas. Kaya ayan, sige halabira.
Bali 3 na lang kami pala ang naiwan dito sa bahay na nakikipaglaban sa digmaan. Dahil nga yung papa nila at yung anak kong isang babae ay matagal na kaming iniwan at inabandona. Bali itong si Honey Loves nga ay nagbakasyon muna doon sa kanyang lupang sinilangan, kaya ayan, dinaandaan niya muna ako sa kanyang papuso-puso. Tapos yung anak kong babae ay sumama pala sa kanyang mga pinsan at lola niya na nagbakasyon sa city. At dahil nga 3 na lang kaming naiiwan dito sa bahay, ayan ang nangyayari sa akin. Hinahamon ko itong mga lamok dito sa bahay na makipaglaro sa akin ng tennis. Kaya sabi tuloy nitong anak ko, tama na yan ma, para ka ng ewan. Palibhasa kulang ka lang ng tulog kagabi ay nagkakaganyan ka na. At sana naman wag magmana itong kapatid kong daladala mo dyan sa iyong tiyan. Bali itong anak ko pala ay kumuha ng dahon ng saging at paglalagyan daw namin ng kutsinta. Akala ko ba naman gagamitin niyang panghampas kay mama niya? Bali luto na pala itong unang salang namin ng kutsinta at ito nga kinukuha ko na isa-isa at palalamigin ko muna bago kukunin sa molding cups. Bali ito na nga pala yung luto ko na kutsinta na bunga ng aking normal na pag-iisip. At sana naman ay normal ang kanyang lasa at normal din ang epekto nito sa aming katawan kapag kinain. Kaya ito nga tinatanggal ko na isa-isa dito sa molding cups. At tinanong nga ako ng anak ko kung ito daw ba yung sinasabi kong kutsinta. Ay ang sabi ko sa kanila, hindi, ito yung sapin-sapi na sinapian ng gelatin. Kakain ka na lang, magtatanong ka pa. Sige, magtanong pa kayo, itapon ko to lahat sa basurahan. Tapos nung ako ang nagtanong kung anong gusto nilang toppings, kung niyog ba o keso, sagot niya ba naman sa akin, bakit may niyog ka ba? Sabi ko, wala. Sabi niya sa akin, bakit ka ba nag-alok ng niyog? Ikaw wala ka namang palang niyog. At ito na nga, mukhang nag-enjoy naman sila sa kanilang pagkain ng aking luto na kutsinta na hindi ko mawari kung kutsinta o sapin-sapin o gelatin.